Halos hindi pa nakakababa ng kanyang wheelchair si Ana Marasigan sa dulo ng mahabang hagdanan ng mansyon ng mga Sanchez nang biglang lumipad ang isang matulis na laruan ng robot, dumaplis sa kanyang ulo at tumama sa marmol na pader sa likuran niya. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa malaking espasyo, sinundan ng tawanan ng mga bata mula sa itaas. Nakuha niya. Ito na pala. Ito ang simula. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Ana. Hindi siya nagulat sa kanyang kalagayan at sa mga kwentong narinig niya tungkol sa pamilyang ito. Inasahan na niya ang mas malala pa rito. Pero hindi ang takot ang bumalot sa kanya, kundi isang kakaibang halo ng pagkabahala at determinasyon. Ang mga batang ito ay hindi lang bastos, nasasaktan sila at doon nagsisimula ang kanyang misyon. Magandang hapon po, Ma'am Ana. Bungad ng isang matandang kasambahay na may malalim na kunot sa noo. Si Manang Elena, ang mayordoma, na tila sanay na sa ganitong eksena. Pasensya na po sa mga bata. Ganyan po talaga sila mula nang umalis si Ma'am Isadora. Ngumiti si Ana, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Ayos lang po, Manang. Inasahan ko na ito. Tumingala siya sa itaas, sa madilim na pasilyo kung saan nagtatago ang mga batang Sanchez. Hindi niya sila nakita, pero ramdam niya ang kanilang mga mata na nakatutok sa kanya, puno ng pagsubok. Siguro kailangan lang nila ng kaunting pag-unawa. Naiiling na tumalikod si Manang Elena. Huminga ng malalim bago inutusan ang dalawang katulong na tulungan si Ana sa pag-akyat sa hagdan. Ngunit bago pa man makagalaw ang mga katulong, pinigilan sila ni Ana. Kaya ko po, anya. Mahinahon pero may autoridad. Bahagyang nagulat ang matanda. Bihira raw mayroong hindi kaagad natatakot o sumusuko sa mga batang Sanchez. Dahan-dahan, sa tulong ng kanyang malakas na mga bisig, maingat na inakyat ni Ana ang bawat baitang. Ang gulong ng kanyang wheelchair ay umikot sa makintab na marmol. Nararamdaman niya ang matitinding titig mula sa itaas. Alam niya, hindi lang ang pag-akyat sa hagdan ang kanyang sinusubukan dito. Ang mismong kaluluwa niya. Sa kalagitnaan ng hagdanan, biglang may gumulong na malaking bola ng bowling mula sa tuktok, diretsong patungo sa kanyang gulong. Hindi umimik si Ana. Sa halip na magpanik, mabilis niyang pinaglaruan ang gulong ng wheelchair. Pinihit ng bahagya upang salubungin ang bola. Bumangga ang bola sa gulong, nag-iba ng direksyon at dumulas sa gilid ng hagdanan, naglakbay pababa ng hindi nakakasama. Narinig niya ang isang "oh" mula sa itaas, kasunod ng bahagyang pagkabigla ng mga bata. Nagpatuloy si Ana sa pag-akyat, dahan-dahan, na parang wala siyang napansin. Nang makarating siya sa itaas, naroon ang 4 na bata. Sina Lorenzo, ang panganay, may matalim na tingin. Si Lia, ang sunod, na tahimik pero malihim. Si Lucas, ang pilyo, na may ngiti sa labi pero mayroong kakaibang dilim sa mga mata. At si Luna, ang bunso, na nakayakap sa likod ni Lia. Malungkot ang mga mata. Diretso silang tiningnan ni Ana, isa-isa. "Magandang hapon sa inyo, mga anak." Bati niya, malumanay ang boses. "Ako si Tita Ana ninyo. Mukhang masaya naman kayo. Gusto niyo bang maglaro ulit ng bowling mamaya? Pero sa lugar na ligtas para sa lahat, ha?" Namilog ang mga mata ni Lucas. Nagulat sila. Inasahan nila ang galit, ang pagrereklamo, ang pag-iyak. Ngunit ang nakuha nila ay isang matamis na paanyaya. Tila nabasa ni Ana ang kanilang mga saloobin, ang kanilang pagkalito. Nakita niya ang lumbay sa likod ng kanilang kalokohan. "Anong tita?" bulong ni Lorenzo, may pagka-arogante. "Wala kaming tita." "Ay, kaya hindi niyo ako tita sa dugo," paliwanag ni Ana. "Hindi nawawala ang nangiti. Pero ako ang inyong bagong tita na mag-aalaga sa inyo. At alam niyo, sa mga laro, kailangan nating maging fair. Ligtas dapat ang lahat.
Walang sumagot sa mga bata. Nagtinginan sila, tila nag-uusap sa pamamagitan ng mga mata. Humakbang si Ana patungo sa kanila. Gumulong ang kanyang wheelchair. Halika, ipapakita ko sa inyo kung paano maging ligtas sa paglalaro ng bowling. At magaling akong magturo. Biro niya na bahagyang ikinangiti ni Luna. Ngunit ang maliit na sandaling iyon ng pagkabigla at pagtawa ay agad ding nawala. Bumalik sila sa pagkaseryoso. Sumunod na eksena ang hapunan. Isang malaking mesa ang naroon, puno ng masasarap na pagkain. Ngunit ang aircon ng silid-kainan ay tila mas malamig pa sa relasyon ng mga nakaupo. Sa dulo ng mesa nakaupo si Ricardo Sanchez, ang kanilang ama, na nakatitig sa kanyang plato, tila mas abala sa kanyang sariling mundo. Umupo si Ana sa isang tabi, tahimik na pinagmamasdan ng bawat isa. Ang mga bata ay walang imik o kung magsalita man ay patago, nagpaparinigan. Ngunit ang tingin nila ay palihim na nakatuon kay Ana. Biglang, sa gitna ng hapunan, sadyang kinuha ni Lucas ang baso ng tubig sa tabi niya at ibinuhos ito sa gulong ng wheelchair ni Ana. At bahagyang tumalsik sa kanyang binti. Mabilis itong nangyari. Ang mga katulong ay nagulat. Si Manang Elena ay nag-aalala. Ngunit si Ana, hindi pa rin gumalaw. Tumingin siya kay Lucas at muling ngumiti. Naku, Lucas, mukhang kailangan natin ng napkin. Mainam na hindi ito kape, di ba? O kaya naman, mainit na tubig. Kung mainit na tubig ito, maaaring mapaso ang binti ni tita. Dahan-dahan niyang kinuha ang napkin na inabot ni Manang Elena at pinunasan ng kanyang binti. Alam mo, Lucas, kapag may nangyaring ganito, mahalaga na maging considerate tayo sa ibang tao. Hindi lang ikaw ang maaapektuhan. Nagulat muli si Lucas. Inasahan niya ang pagtataas ng boses, ang sermon. Ngunit ang narinig niya ay isang aral, isang paalala na hindi niya karaniwang naririnig. Ang tatlong magkakapatid ay tahimik na pinagmamasdan si Ana, tila nagsisimulang magtanong sa kanilang mga sarili. Si Ricardo, sa unang pagkakataon, sa gabing iyon, ay bahagyang gumalaw. Umangat ang tingin mula sa kanyang plato. Saglit niyang tiningnan si Ana na may bahid ng pagtataka sa kanyang mga mata bago muling bumalik sa kanyang pagkain. Ngunit napansin ni Ana ang sandaling iyon ng interes, ng pagkabahala. Pagkatapos ng hapunan, habang tinutulungan siyang ihatid sa kanyang silid, hinawakan ni Luna ang laylayan ng damit ni Ana. Tita Ana, bulong ng bata. Ang kanyang mga mata ay lumuluha. Masarap po ba ang spaghetti? Namilog ang mga mata ni Ana. Ngumiti siya at hinawakan ang ulo ng bata. Masarap, Luna. Bakit? Kasi po, paborito po iyon ni Mama. Anya, bago mabilis na tumakbo palayo, kasama ang kanyang mga kapatid. Nag-iisa na si Ana sa kanyang silid. Ang tunog lamang ng gulong ng wheelchair, ang umalingaw-ngaw. Pagkatapos ng isang araw na puno ng pagsubok, huminga siya ng malalim. Lumapit siya sa bintana. Tinitigan ang malawak na hardin ng mansyon na napakalamig sa gabi. Ang Mansyon Sanchez ay nag-iisa, puno ng katahimikan at ng mga nakatagong sigaw. Napalingon siya sa mesa sa gilid ng kanyang kama. Naroon ang isang lumang litrato, isang babaeng may matamis na ngiti. Ang mga mata ay puno ng kabaitan at pag-ibig. Si Isadora. Dahan-dahan, kinuha ni Ana ang litrato. Pinagmasdan niya ang mukha ng babae, ang mga alaala ay bumalik. Isadora, bulong niya. Ang kanyang boses ay tila may halong pighati at pag-asa. Nandito na ako. Pero, kaya ko ba talaga? Kaya ko bang hanapin ang liwanag para sa kanila? Umaga pa lang ay nakaupo na si Ricardo Sanchez sa kanyang home office. Ang matalim na liwanag mula sa screen ng kanyang computer ay nagpapatingkad sa mga kunot sa pagitan ng kanyang mga kilay. Hindi pa rin umaabot sa kanya ang sinag ng araw at tila iyon ang kalagayan ng kanyang buhay. Palaging nasa lilim, abala
sa pagpapatakbo ng kanyang imperyo. Ang buong gabi ay ginugol niya sa pag-aaral ng mga stock reports at ang tanging pahinga niya ay ang pagtingin sa mga footage mula sa CCTV ng mansyon. Pinihit niya ang mouse at lumabas sa screen ang kuha ng CCTV sa hapagkainan kagabi. Nakita niya si Ana, kalmado, kahit pa tinapunan ng tubig ni Lucas ang kanyang binti. Ang pagkabigla ng mga katulong, ang pag-aalala ni Manang Elena, lahat iyon ay malinaw. Ngunit si Ana, hindi niya nakitaan ng galit. Isang ngingiti pa nga. At ang narinig niyang malumanay na boses nito na parang nagtuturo sa halip na sumisigaw. Ang babaeng yon, bulong niya sa sarili, hindi naiintindihan ang sariling reaksyon. Inaasahan niyang makakita ng isa pang sumusuko, isa pang lumuluha. Ngunit hindi. May kakaiba kay Ana Marasigan. May pagkakaiba na hindi niya maintindihan na nakakairita sa kanyang organisadong mundo. Pindot. Lumipat siya sa footage sa hagdanan. Nakita niya ang pag-akyat ni Ana, ang pag-iwas nito sa gumugulong na bola ng bowling. Walang panik, walang takot. Tila may alam si Ana sa mga galaw ng kanyang mga anak o sadyang napakakalmado lang niya. Manang Elena, sigaw niya. Ang kanyang boses ay nag-echo sa intercom. Opo, sir? Mabilis na tugon ni Manang Elena, tila alam na ang kanyang tawag. Huwag kayong makikialam sa paraan ni Ana sa pagdidisiplina sa mga bata. Utos niya, malamig ang tinig. Hayaan ninyo siyang gawin ang trabaho niya. Kung sumuko siya, edi humanap na naman tayo ng bago. Ramdam niya ang pag-aalangan ni Manang Elena sa kabilang linya. Pero sir, baka po. Hindi, putol niya. Gawin ninyo ang sinabi ko. Walang pagtutol na nagawa si Manang Elena. Hindi na rin niya pinansin ang mga footage ng CCTV. May mas mahahalagang bagay na dapat siyang asikasuhin. Ang kumpanya, ang mga negosyo, ang mga transaksyon. Ito ang mundo kung saan siya ligtas, kung saan may kontrol siya. Ang kanyang pamilya, iyon ang pinakamalaking pagkatalo niya. Ilang oras pa, sa gitna ng isang virtual meeting kasama ang kanyang board members, biglang kumulo ang kanyang dugo. Isang proyekto ang hindi na-approve, isang malaking deal ang muntik ng masira dahil sa maliit na detalye. Ano ba ang nangyayari sa inyo? Bulong niya, halos pasigaw. Hindi ninyo naiintindihan ang halaga nito? Para saan pa kayo kung hindi ninyo magagawa ang pinakamaliit na bagay? Pinilit niyang kalmahin ang sarili. Ang kanyang ulo ay kumikirot. Ang presyon ng dugo niya ay tumataas. Ito ang kanyang buhay. Puro trabaho. Puro problema. Ang tanging paraan para makalimutan niya ang kanyang sarili, ang kanyang pagkabigo bilang ama, bilang asawa, ay ang paglubog sa trabaho. Nang matapos ang meeting, bumaba siya sa living room. Ang mga bata ay naglalaro sa hardin. Ang kanilang mga tawa ay bahagyang naririnig mula sa malayo. Isang matamis na tunog, ngunit sa kanyang pandinig ay tila ito isang sumbat. Sumigaw si Leah, tumawa si Lorenzo. Ang ingay ng kanilang kagalakan ay nagpaalala sa kanya kay Isadora. Si Isadora. Ang pangalan niya ay isang sugat sa kanyang puso. Isang sugat na pinipilit niyang takpan ng sandamakmak na papeles at responsibilidad. Bakit nga ba siya namatay? Kung hindi lang siya naging abala sa trabaho, kung nandoon lang siya, baka naiwasan nila ang trahedya. Ito ang kanyang paniniwala, ang kanyang panaghoy. Kaya't patuloy siya sa pagtakas, patuloy sa pagtatago sa likod ng kanyang trabaho. Nakita niya si Leah na lumapit kay Luna, binulungan ito ng kung ano. Tiningnan nila ang direksyon ng kusina. Doon nakita niya si Ana, nakikipag-usap sa chef. Humina ang tawa ng mga bata. Nagtinginan sila. Tila mayroong kakaibang pagbabago sa kanilang mga mata. Hindi ko gusto ang mga larong pinaglalaruan niya sa atin. Bulong ni Leah na may halong pagkabahala. Pero hindi naman siya galit, Leah. Sagot ni Luna,
Ang kanyang boses ay tila may pagtatanggol. Baka iyon ang mas nakakatakot, Luna. Sambit ni Lorenzo na papalapit sa kanila. Ang hindi marunong magalit. Biglang tumayo si Ricardo. Nilapitan niya ang kanyang mga anak. Magsipag-aral kayo. Utos niya. Malamig ang tono. Huwag kayong magsayang ng oras sa mga walang kwentang bagay. Tumingala sa kanya ang mga bata. Ang nangiti ni Lucas ay nawala. Ang mga mata ni Luna ay nanlumo. Ang matatalim na tingin ni Lorenzo ay lalong tumalas. Tila lalo lang silang lumayo sa kanya, lalo lang niya silang itinulak. Sa tuwing susubukan niya, parang lalo lang siyang nagkakamali. Bumalik siya sa kanyang opisina, ramdam ang bigat sa kanyang dibdib. Bakit ba ang hirap maging ama? Bakit ba ang hirap ayusin ang pamilyang ito? Umupo siya muli sa kanyang upuan, ngunit hindi na siya nakapag-focus sa mga dokumento. Ang mga salita ni Luna, "Masarap po ba ang spaghetti?" ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Paborito yon ni Isadora at lagi niya itong ipinagluluto para sa mga bata. Napansin niya ang isang bagong email sa kanyang inbox, isang paalala para sa taunang charity ball na gaganapin sa isang linggo. Isang malaking event kung saan kailangan niyang umattend kasama ang kanyang mga anak bilang kinatawan ng kanyang pamilya at kumpanya. Isa na naman itong pahirap, isa na namang social obligation na kailangan niyang panindigan. Bumuntong hininga si Ricardo. Isa na namang gabi na kailangan niyang isuot ang maskara ng successful businessman at responsible father. Ngunit hindi niya alam na sa event na ito, ang pinaka-inaasahan niyang pahamak ay magiging sentro ng lahat ng kanyang atensyon. Ang isang babae na nakasakay sa wheelchair na ang kanyang nakakainis na kalmado ay magpapaguho sa kanyang inilagay na mga pader. Ang araw ng charity ball ay dumating ng puno ng pagkabahala para kay Ana. Sa buong linggo, hindi tumigil ang mga bata sa pagsubok sa kanyang pasensya. Ngunit mayroon na ngayong bagong antas ng panlilinlang, isang kakaibang pagtatago ng kanilang mga plano. Ramdam niya ang tensyon sa hangin, ang mga palihim na tingin nila sa isa't isa, ang hindi pangkaraniwang katahimikan. Alam niyang may binabalak ang mga bata at sa pagkakataong ito, mas malaki at mas seryoso. Ma'am Ana, sigurado po ba kayo na gusto ninyong sumama sa event? Tanong ni Manang Elena habang tinutulungan si Ana na isuot ang kanyang eleganteng gown. Maraming tao po doon at baka po mahirapan kayo. Ngumiti si Ana. Sinubukan niyang ipagtago ang kaba sa kanyang dibdib. Kailangan ko pong sumama, Manang. Parte ito ng aking trabaho at kailangan ng mga bata ng gabay sa mga ganitong okasyon. Bahagya niyang hinawakan ang kanyang binti. Alam niyang ito ang magiging pinakamalaking pagsubok sa kanya. Hindi lang dahil sa mga bata, kundi dahil sa dami ng matatalas na mata na magmamasid sa kanya. Nang makarating sila sa venue, isang marangyang ballroom na puno ng mga elitistang tao, agad na naramdaman ni Ana ang bigat ng mga tingin. Hindi lang siya ang sentro ng atensyon dahil sa kanyang wheelchair, kundi dahil din sa kanyang reputasyon bilang bagong yaya ng mga Sanchez na sadyang napakakaiba. Ana, manatili ka lang sa isang tabi. Malamig na utos ni Ricardo bago pa man sila tuluyang makapasok. Huwag kang gagawa ng kahit anong ikakahiya ng pamilya. Masusunod po, Sir Ricardo. Tugon ni Ana, kalmado ang kanyang tinig. Alam niyang kahit ang kanyang presensya ay sapat ng dahilan para maging kahihiyan sa mata ni Ricardo. Pumasok sila. Agad na naglaho ang 4 na bata sa gitna ng maraming tao, tila mga anino. Hinanap ni Ana ang kanilang mga mata, ngunit puro ngiti at pagbati lamang ang kanyang nakita mula sa mga tao. Isang maliit na pangamba ang kumalat sa kanyang dibdib. Nasaan sila? Ano ang kanilang plano? Bigla, naramdaman ni Ana ang isang matulis na bagay na tumusok sa kanyang gulong. Hindi isang gulong lang,
kundi isang pinakamahalagang piyesa ng kanyang wheelchair. Agad na nag-iba ang balanse ng kanyang kinauupuan. Sa kasunod na segundo, naramdaman niya ang matinding paghila. Tila mayroong kung anong nakakabit sa kanyang gulong na biglang bumigay. Isang malakas na tugsh ang umalingaw-ngaw sa ballroom. Nabunggo ang kanyang wheelchair sa gilid ng isang mesa at sa gitna ng katahimikan ng lahat, bumagsak si Ana mula sa kanyang upuan, diretsyong sa sahig. Nagsimulang lumipad ang mga gamit sa mesa. Ang mga basag na kristal ay nagkalat sa paligid. Isang hiyawan ng pagkabigla ang bumalot sa bulwagan. Ang mga tao ay nagbulungan, nagtinginan sa kanya. Ang iba ay nagtatago ng kanilang tawa. Si Ricardo, na nasa malayo, ay agad na napalingon. Ang kanyang mukha ay namutla sa galit at pagkabigla. Nakita ni Ana ang 4 na bata na nakatingin sa kanya mula sa isang sulok. Ang kanilang mga ngiti ay tagumpay. Si Lucas ay nagtaas pa ng kamay, tila ipinagmamalaki ang kanyang gawa. Isang matinding kirot, hindi lamang sa kanyang katawan, kundi sa kanyang damdamin, ang kanyang naramdaman. Ngunit hindi siya sumuko. Pinilit ni Ana na igalaw ang kanyang mga bisig, nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang sakit ng pagkabagsak ay kumalat sa kanyang katawan, ngunit mas matindi ang sakit ng pagkabigo, ang sakit na makitang muli ang kanyang sarili na mahina, nakasalampak sa sahig at pinagtatawanan. "Tulungan niyo po siya," sigaw ni Manang Elena na mabilis na lumapit sa kanya. "Huwag po," pigil ni Ana. Mahina ang kanyang boses, ngunit puno ng determinasyon. "Kaya ko po." Sa mata ng lahat, tila isang imposibleng gawain. Paano siya makakatayo ng walang tulong? Paano siya makakabangon mula sa ganoong kahihiyan? Ngunit si Ana, nakatitig sa mga mata ng mga bata, na tila hinamon siya, ay nag-ipon ng lahat ng kanyang lakas. Dahan-dahan, sa bawat kirot ng kanyang mga bisig, sa bawat paghigpit ng kanyang mga ngipin, sinikap niyang itulak ang kanyang sarili paakyat. Unti-unting umangat ang kanyang itaas na katawan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit hindi niya binitawan ang sarili. Para siyang isang bulaklak na pilit na sumisibol sa kabila ng unos. At sa wakas, sa gitna ng nagimbal na katahimikan ng bulwagan, nakatayo si Ana. Hindi sa kanyang mga binti, kundi sa lakas ng kanyang mga bisig. Ang kanyang katawan ay nakabalanse habang humahawak sa isang upuan. Ang kanyang mga mata ay nanatiling matatag, puno ng tapang at dignidad. Walang sino man ang nagsalita. Nagsimulang mapawi ang mga ngiti sa labi ng mga bata. Si Ricardo, nakatayo sa di kalayuan, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkamangha. Huminga ng malalim si Ana. Ang kanyang boses, na dating mahina, ay lumakas. Umalingaw-ngaw sa buong bulwagan ang buhay. Panimula niya, ang kanyang tingin ay bumaling sa mga bata. Ay parang pagkabagsak na ito. Hindi maiiwasan na masaktan tayo. Hindi maiiwasan na mabigo tayo. Minsan, sadyang may mga taong magtutulak sa atin para bumagsak. Tiningnan niya si Ricardo na ang mga mata ay tila nakikinig na ng buong puso. Ngunit ang mas mahalaga ay kung paano tayo babangon. Ang bawat sugat ay isang aral. Ang bawat pagkabagsak ay isang pagkakataon para ipakita ang ating lakas. Nakita niya ang luha sa mga mata ni Luna. Si Lia ay yumuko. Si Lucas ay nanatiling tahimik. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ngunit ang kanyang mga mata ay tila nagbago. Ang mga bata, patuloy ni Ana, ang kanyang boses ay naging mas malumanay, ngunit puno ng emosyon. Ang mga bata ay may karapatang maramdaman ang kanilang sakit, ang kanilang galit, ang kanilang kalungkutan. Hindi natin sila dapat husgahan, hindi natin sila dapat baliwalain. Ang kanyang tingin ay muling bumalik kay Ricardo. Dahil ang bawat batang nasasaktan ay nangangailangan ng pag-unawa, nangangailangan ng pagmamahal, nangangailangan ng isang kamay na aakay sa kanila pabalik sa liwanag, sa halip na itulak sila papalayo. Katahimikan.
Isang ganap na katahimikan ang bumalot sa bulwagan. Hindi ang katahimikan ng pagkabigla, kundi ang katahimikan ng pagmumuni-muni. Ang mga luha ay nagsimulang tumulo sa mga mata ni Ricardo. Dahan-dahan, sunod-sunod, sa harap ng lahat ng tao, sa harap ng kanyang pamilya, umiyak ang bilyonaryo. Isang tahimik na pag-iyak na puno ng pagsisisi at pagkaunawa. Ito ang unang pagkakataon na nakita siya ng kanyang mga anak na umiiyak. Ang maskara niya ay nabasag. Ang kanyang pader ay gumuho. Nagsimulang magpalakpakan ng mga tao, dahan-dahan, hanggang sa lumakas ito at umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Isang palakpak hindi para sa isang presentasyon, kundi para sa isang katotohanang ibinunyag, para sa isang puso na nabuksan. Tita Ana, bulong ni Luna at tumakbo palapit kay Ana, yumakap sa kanyang binti. Kasunod niya si Lia. Ang mga batang lalaki ay nanatiling nakatayo, ngunit ang kanilang mga mata ay hindi nagalit, kundi puno ng pagkabagabag. Ngunit sa gitna ng sandaling iyon, ng tagumpay at pagkaunawa, mayroong isang bagay na nagpaalala kay Ana sa babala. Isang maliit na papel ang nakita niya sa bulsa ng kanyang gown na may sulat kamay. Kailangan mong maging maingat. Hindi lahat ay masaya sa iyong tagumpay, Miss Marasigan. Ang gabi ng charity ball ay nagtapos na may bagong simula. Ang mga luha ni Ricardo na nasaksihan ng marami ay naging usap-usapan sa buong syudad. Hindi lang ito balita tungkol sa isang bilyonaryong umiyak, kundi tungkol sa isang ama na humarap sa kanyang damdamin. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Ricardo ng kakaibang ginhawa kahit pa gumuho ang kanyang pader. Kinabukasan, gising na si Ricardo bago pa sumikat ang araw. Ang kanyang isip ay gulo, puno ng mga tanong. Sino si Ana Marasigan? Bakit siya may ganoong lakas? Bakit ang isang babaeng nakasakay sa wheelchair ay nagawang kalugin ang kanyang mundo, ang kanyang pamilya, sa loob lamang ng ilang araw? Hindi siya nag-aksaya ng oras. Kinontak niya ang kanyang pribadong investigador. Gusto kong malaman ang lahat tungkol kay Ana Marasigan. Utos niya. Ang kanyang boses ay mas malalim kaysa dati. Ang kanyang background, ang kanyang pamilya, ang kanyang nakaraan. Lahat. Habang naghihintay ng impormasyon, nagtungo si Ricardo sa library ng mansyon, isang silid na puno ng alikabok at mga lumang libro na bihirang gamitin. Ito ang paboritong lugar ni Isadora. Sa bawat paghakbang niya, tila naririnig niya ang malambing na tinig ng kanyang asawa, ang kaluskos ng kanyang mga pahina. Nang makita niya ang isang lumang kahon sa ilalim ng isang sipi, tila mayroong kung anong nagtulak sa kanya upang buksan ito. Puno ito ng mga lumang litrato, mga sulat, at ilang sentimental na bagay ni Isadora. Kinuha niya ang isang litrato ni Isadora, nakangiti, na mayroong isang maliit na bata sa kanyang tabi na masaya silang nagtatanim ng bulaklak sa hardin. Naramdaman niya ang matinding kirot sa kanyang puso. Ang mga alaala ay bumalik, ang mga pagkakataon na pinili niya ang trabaho kaysa sa kanyang pamilya. Patawarin mo ako, Isadora, bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Sa ilalim ng mga litrato, mayroon siyang nakitang ilang dokumento, mga resibo ng donasyon, mga liham ng pasasalamat mula sa iba't ibang charity organizations. Hindi niya alam na may ganitong gawain si Isadora. Lihim. Mapagkawang gawa. Isang partikular na liham ang nakakuha ng kanyang atensyon. Mula ito sa isang foundation na tumutulong sa mga taong may physical disabilities. May kalakip itong listahan ng mga beneficiary. At sa listahang iyon, mayroong isang pangalan na biglang nagpatayo sa kanyang balahibo, Ana Marasigan. Hindi ito maaring magkataon. Bulong niya, ang kanyang puso ay bumibilis. Kasabay nito, nakuha niya ang tawag mula sa kanyang investigador. Sir, may impormasyon na po ako tungkol kay Miss Marasigan. Siya po ay dating ballet dancer, isang prodigy. Bago po siya na aksidente.
Nagulat si Ricardo. Ballet dancer? Anong nangyari sa kanya? Isang malubhang aksidente po, sir. Nawalan po siya ng kakayahang maglakad. Hindi na po niya magagamit ang kanyang mga binti. Kinilabutan si Ricardo. Ngayon, ang lahat ay tila konektado. Ang charity ball, ang kanyang mga anak, si Isadora at si Ana. Nang gabing iyon, pinilit niyang kausapin si Ana. Hindi na siya nag-abalang magtanong sa mga bata. Kailangan niyang malaman ang katotohanan ng direkta. Ana, panimula niya. Nang makita niya ito sa living room, nagbabasa ng libro para kay Luna. Ang kanyang boses ay mas malumanay kaysa dati. Hindi na ang malamig na Ricardo Sanchez. Maari ba tayong mag-usap? Tumingin sa kanya si Ana. Ang kanyang mga mata ay kalmado, ngunit mayroong bahid ng pagkabahala. Pinahiga niya si Luna sa sofa at bumaling kay Ricardo. Opo, Sir Ricardo. Nalaman ko ang tungkol sa iyong nakaraan. Diretsong sabi ni Ricardo. Ang aksidente mo, ang pagiging ballet dancer mo. Bahagyang nagulat si Ana, ngunit hindi niya ipinahalata. Opo, matagal na po iyon. At nalaman ko rin ang tungkol kay Isadora, patuloy ni Ricardo. Ang kanyang tingin ay matalim na nakatutok kay Ana. Ang pagtulong niya sa iyo sa pamamagitan ng isang foundation, bakit hindi mo sinabi? Huminga ng malalim si Ana. Ang kanyang mga mata ay lumambot, puno ng pighati. Sir Ricardo, hindi ko po yun sinabi dahil hindi po yun ang dahilan kung bakit ako nandito. Kung gayon, ano ang dahilan, Ana? Tanong ni Ricardo. Ang kanyang boses ay tila may halong pag-asa at pagdududa. Bakit ka nandito? Bakit ka nanatili sa kabila ng lahat ng pinagdaanan mo sa mga anak ko? Tiningnan ni Ana ang mga bata na tila nagpapanggap na natutulog. Ibinalik niya ang tingin kay Ricardo. Dahil po sa isang pangako na ginawa ko kay Isadora. Namilog ang mga mata ni Ricardo. Isang pangako? Anong klaseng pangako? Bago po siya nawala, patuloy ni Ana, ang kanyang boses ay tila may bahid ng luha. Nag-usap po kami. Marami po siyang ikinuwento tungkol sa inyo, sa mga bata, sa kanyang pagkabahala na unti-unti kayong naghihiwalay at nag-iisa po siya sa kanyang mga alalahanin. Napayuko si Ricardo. Ang bawat salita ni Ana ay parang patalim na tumuturok sa kanyang puso. Sinabi niya po sa akin, patuloy ni Ana, ang kanyang tinig ay mas malumanay ngayon na kung sakaling maligaw kayo ng landas at mawala ng pag-asa ang mga bata, sana ay tulungan ko kayong makahanap ng liwanag. Hindi ito tungkol sa utang na loob, Sir Ricardo. Ito ay tungkol sa pagmamahal, ang pagmamahal niya sa inyo. Ang mga salita ni Ana ay parang kidlat na tumama sa kanyang puso. Nagulantang si Ricardo. Ang lahat ng kanyang pagdududa, ang lahat ng kanyang galit ay unti-unting napawi, napalitan ng isang matinding realization. Si Ana ay hindi nandito para sa pera, hindi para sa sariling interes. Nandito siya para sa kanyang pamilya, para sa isang pangako sa kanyang asawa. Hindi ko alam. Bulong ni Ricardo. Ang kanyang boses ay parang bumagsak na bahagi ng kanyang kaluluwa. Ngunit bago pa man niya matunaw ang lahat ng impormasyong yon, isang matinis na tunog ng kampana ang umalingaw-ngaw sa mansyon. Nagulat sila pareho. Ang tunog ay mula sa gate. May bisita. At nang bumukas ang pinto, tumambad sa kanila ang isang babae na may matalim na tingin, nakasuot ng mamahaling damit at may bit-bit na Hermes bag. Si Di Maria Sanchez, ang kapatid ni Ricardo. Ang kanyang mga mata ay nanunubok, direktang nakatutok kay Ana, na parang isang predator na nakakita ng biktima. Ricardo, Anya, ang kanyang boses ay matamis, ngunit may halong lason. Hindi ko akalain na may bagong kaibigan ka na dito sa bahay. Ang pagdating ni Di Maria Sanchez ay parang paglamig ng hangin sa mainit na gabi. Ang kanyang presensya
ay tila nagdala ng alikabok sa isang malinis na silid, isang hindi inaasahang gulo sa isang sandali ng pagkaunawa. Para kay Ana, ang titig ni Maria ay parang matatalim na karayom na tumutusok sa kanyang balat. Mas masakit pa sa anumang pinsalang natamo niya mula sa mga bata. Tia Maria, bati ni Ricardo, halata ang pagkabigla sa kanyang boses. Hindi ko inaasahang darating ka. Ngumiti si Maria, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata, isang maskara ng kabaitan na mas nakakatakot pa sa galit. Nabalitaan ko ang tungkol sa charity ball, Ricardo, at sa bagong yaya mo na tila napaka-popular. Hindi ko maiwasang bisitahin ang aking pamangkin at tiyakin na maayos ang lahat. Ang kanyang huling salita ay may diin at ang kanyang tingin ay bumalik kay Ana, puno ng pagsusuri. Si Ana Marasigan, pakilala ni Ricardo. Ang kanyang boses ay bahagyang may pagtatanggol. Siya ang bagong tagapangalaga ng mga bata. Ah, ang bagong tagapangalaga. Sambit ni Maria. Ang kanyang boses ay tila nagpapahiwatig ng mas malalim na kahulugan. Lumapit siya kay Ana. Dahan-dahan, ang kanyang mga mata ay nanunubok sa bawat detalye. Kaya pala, hindi ko inakala na ang isang may kapansanan ay maaaring maging epektibong tagapangalaga para sa mga bata ng isang pamilyang tulad ng atin. Isang matalim na tingin ang ipinukol ni Ana kay Maria, ngunit nanatili siyang kalmado. Ang kakayahan po ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang pisikal na kalagayan. Ginang Maria, tugon niya. Ang kanyang tinig ay matatag. Napataas ng kilay si Maria. Ah, matapang. Nagustuhan ko yan, pero tandaan mo, sa pamilya Sanchez, kailangan ng higit pa sa tapang. Kailangan ng disiplina at pamantayan. Muling bumaling siya kay Ricardo. Ricardo, alam mo ang reputasyon ng pamilya natin. Hindi tayo maaaring magtiwala sa kung sino-sino lamang. Narinig ni Ana ang mga yapak ng mga bata. Si Lucas, Lorenzo, Lia at Luna. Nakatago sila sa likod ng dingding, nakikinig. Ramdam ni Ana ang kanilang pagkabahala, ang kanilang pagkalito. Sa sumunod na mga araw, naging bangungot ang presensya ni Maria sa mansyon. Kung saan man magpunta si Ana, naroon siya, nagpaparinig, nagtatanong, naghahanap ng butas. Miss Marasigan, bungad niya isang umaga habang nagtuturo si Ana sa mga bata ng simpleng art project. Hindi ba't mas mainam kung ipapadala na lang natin ang mga bata sa isang boarding school? Doon, mas professional ang mag-aalaga sa kanila. Hindi ba? Hindi ang isang taong may kakulangan. Narinig ni Ana ang paghigpit ng hawak ng mga bata sa kanilang mga krayola. Pinigilan niya ang sarili na sumagot ng may galit. Ginang Maria, ang mga bata po ay nangangailangan ng init ng isang tahanan, hindi ng lamig ng isang institusyon. Teka, hindi ko naiintindihan. Tanong ni Maria. Ang kanyang boses ay naging mas matamis at mas nakakapanindig balahibo. Narinig ko ang kwento tungkol sa iyong nakaraan. Isang ballet dancer. Napakagaling daw. Sayang at nawala ang iyong kakayahan. Hindi ba't nakakapanghina iyon? Nakakapanghinayang. Hindi ka na kailanman makakabalik sa iyong pasyon. Paano mo ngayon aalagaan ang mga bata kung ikaw mismo ay merong malaking kapintasan? Sa bawat salita ni Maria, tila mayroong tinuturok na lason sa puso ni Ana. Ang mga alaala ng aksidente, ang nawalang pangarap, ang sakit ng kanyang mga binti na hindi na muling makakagalaw. Hindi niya ito madalas iniisip, ngunit si Maria ay may kakayahang kalbuhin ang kanyang pinakamalalim na sugat. Narinig niya ang mahinang paghikbi ni Luna. Tumingin si Ana sa bata at sa mga mata ni Luna, nakita niya ang awa. Hindi niya gusto yon. Hindi niya gusto ang awa. Ginang Maria, kalmado niyang sabi, pinilit na panatilihin ang kanyang composure.
May mga sugat po na hindi nakikita ng mata at ang pagmamahal, hindi iyan nadidiktahan ng kung ano ang nakikita natin. Ngunit si Maria ay hindi sumuko. Nagsimula siyang magkalat ng mga tsismis sa mga kasambahay, sa mga kakilala ni Ricardo. Mga tsismis tungkol sa kung paano raw sinasamantala ni Ana ang kabaitan ni Isadora, na tila mayroong mas malalim na intensyon ang pagdating niya sa mansyon. Isang araw, nang nasa kusina si Ana, nagluluto ng merienda, kasama si Lia at Lucas, nakarinig siya ng malakas na tunog mula sa kanyang silid. Isang basag. Mabilis siyang nagtungo doon. Ang kanyang paboritong tasa, isang regalong mula sa kanyang ina, ay nakakalat sa sahig, basag na basag. Mayroon pang nakita siyang isang maliit na buhok na tila naputol. Hindi iyon buhok ng mga bata. Napatingin siya sa ibabaw ng kanyang mesa. Mayroong isang maliit na folder na nakabukas, ang kanyang mga dokumento mula sa physical therapy na nakatago sa loob. Ang kanyang puso ay kumalabog. Hindi ito aksidente. Naglakad siya papunta sa pintuan at sa pagpihit niya sa doorknob, narinig niya ang boses ni Maria mula sa labas, nakikipag-usap sa isang katulong. Siguraduhin mong malinis ang silid niya. Hindi natin alam kung anong dumi ang dala ng babaeng yan. At siguro, mas mainam kung malaman ni Ricardo ang tungkol sa tunay niyang ugali. Nanginginig ang mga kamay ni Ana. Hindi lamang niya sinisira ang kanyang reputasyon, sinisira niya rin ang kanyang personal na buhay, ang kanyang mga pinakaiingatang alaala. Ito ang pagsubok na hindi niya inaasahan. Isang kalaban na hindi pisikal ang laban, kundi emosyonal at mental. Sa gabing iyon, habang nag-iisa sa kanyang silid, pilit na pinagtagpi-tagpi ang kanyang basag na tasa, narinig niya ang pag-uusap ni Maria sa telepono mula sa kabilang silid, na ang bintana ay bahagyang bukas. Oo, kailangan na nating paalisin ang babaeng yan. Hindi siya angkop para sa mga bata. At tiyak na ayaw ni Isadora na mayroong ganitong klaseng tao sa mansyon. Kailangan nating kumilos ng mabilis bago pa man niya tuluyang baluktutin ang isip ni Ricardo. Napadako ang tingin ni Ana sa litrato ni Isadora. Sa kanyang isip, tila naririnig niya ang malumanay na tinig ng kanyang kaibigan. Ngunit ngayon, mayroong takot. Takot na baka hindi niya matupad ang kanyang pangako. Takot na baka mawala ang liwanag na unti-unti nang sumisibol sa pamilyang ito. Ang mansyon ng mga Sanchez ay tila isang malaking entablado kung saan si Ana at Di Maria ang mga pangunahing tauhan sa isang tahimik na labanan. Sa bawat galaw ni Maria, ramdam ni Ana ang lason, ang pagnanais nitong sirain siya. Ngunit merong isang maliit na pagbabago sa mga bata. Si Lia, ang dating tahimik at malihim, ay tila mayroong kakaibang pagmamasid. Isang hapon, inutusan ni Maria si Lia na samahan siya sa isang mamahaling butik para mamili ng damit. Lia, kailangan nating panatilihin ang ating imahe. Hindi tayo maaaring magmukhang galing sa lansangan tulad ng iba. Sabi ni Maria na ang tingin ay sumulyap kay Ana na noon ay abala sa pagtatanim ng mga bulaklak sa hardin kasama si Luna. Ramdam ni Lia ang bigat sa kanyang dibdib. Hindi niya gusto ang paraan ng pagsasalita ni Tia Maria. Sa loob-loob niya, gusto niyang ipagtanggol si Ana, ngunit ang takot at ang pangamba na lalong magalit si Tia Maria ay pumigil sa kanya. Habang nasa sasakyan sila, patungo sa butik, patuloy si Maria sa pagbubulungan tungkol kay Ana. Alam mo, Lia, ang babaeng yan ay hindi angkop para sa ating pamilya. Nakasakay sa wheelchair, wala pang pamilya. Baka nga may kung anong baho pa sa nakaraan. Paano niya kayo mapoprotektahan kung siya mismo ay mahina? Napatingin si Lia sa bintana. Pilit na pinipigilan ang luha. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon na lang ang galit ni Tia Maria kay Ana. Sa lahat ng yaya na dumaan, si Ana lang ang hindi sumigaw sa kanila, hindi nagalit, at sa halip ay nagturo.
Si Ana lang ang nakita niyang umiyak, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagod at lungkot. Isang beses habang nakatingin sa isang lumang litrato, ng gabing iyon, hindi mapakali si Lia. Ang mga salita ni Tia Maria ay patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Mahina, may kakulangan, hindi maprotektahan. Palihim siyang lumabas ng kanyang silid. Nakita niya ang ilaw sa silid ni Ana na bukas pa. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang kanyang puso ay kumalabog. Mula sa bahagyang nakabukas na pinto, nakita niya si Ana. Nakaupo ito sa kanyang wheelchair. Ngunit ang kanyang mga braso ay nakahawak sa isang steel bar sa dingding at pilit na itinataas ang kanyang mga binti. Ang kanyang mukha ay puno ng hirap at sakit. Ang kanyang mga ugat ay litaw na litaw sa kanyang mga braso. Pawis na pawis si Ana. Nakita ni Lia ang mga peklat sa binti ni Ana, ang malalim na bakas ng isang matinding sugat. Tila may kumurot sa kanyang puso. "Hindi ka na ba pwedeng sumayaw, Tita Ana?" Bulong ni Lia. Hindi niya namalayan na lumabas na pala ang kanyang tanong. Agad na napalingon si Ana. Gulat. Nakita niya si Lia na nakatayo sa pintuan. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at awa. Dali-dali niyang pinunasan ang kanyang luha at umupo ng tuwid. "Lia!" Anya. Ang kanyang boses ay tila may pilit na ngiti. "Anong ginagawa mo dito? Gabi na ah." Pumasok si Lia sa silid. Lumapit siya kay Ana. "Narinig ko po si Tia Maria. Sinabi niya po na mahina po kayo." Ngumiti si Ana, isang ngiti na puno ng pait. "Mahirap din minsan, Lia. May mga bagay sa buhay na hindi natin kayang kontrolin. Pero hindi ibig sabihin noon na mahina na tayo." Tiningnan ni Lia ang mga peklat sa binti ni Ana. "Masakit po ba?" "Oo, Lia," sagot ni Ana. At sa unang pagkakataon, nakita ni Lia ang tunay na lungkot sa mga mata ni Ana. Masakit. Masakit ang mawalan ng isang pangarap. Masakit ang mawalan ng kakayahan na gawin ang pinakamamahal mo. "Pangarap po?" tanong ni Lia. At biglang naalala niya ang isang lumang larawan ng isang ballet dancer na nakita niya sa isang magazine ni Isadora. "Nagsasayaw po kayo dati?" Tumango si Ana. "Oo, ballet ang buhay ko. Simula bata ako, iyon ang tanging gusto kong gawin. Ang umikot, ang lumipad sa entablado." Tumingala siya sa kisame, tila inaalala ang mga sandaling iyon. Ang pakiramdam ng malaya, ng magaan. "Anong nangyari po?" tanong ni Lia. Ang kanyang tinig ay malumanay. "Isang aksidente," maikling sagot ni Ana. "Pero alam mo, Lia, hindi lahat ng aksidente ay masama. Minsan, sa bawat pagbagsak, meron tayong nakikita. Meron tayong natututunan. Natutunan kong maging matatag. Natutunan kong lumaban." Naramdaman ni Lia ang kakaibang kirot sa kanyang puso. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Ana na ganoon ka-vulnerable. Hindi ang Ana na palaging kalmado, palaging ngumingiti, palaging nagtuturo, kundi ang Ana na nasasaktan, na may dalang malalim na sugat. "Hindi ka po mahina, Tita Ana," bulong ni Lia, halos hindi na marinig. Ngumiti si Ana. "Salamat, Lia." Ngunit sa gitna ng kanilang usapan, biglang may narinig silang malakas na kalabog mula sa labas. Agad na napatingin si Ana sa pintuan. "Ano po iyon, Tita Ana?" tanong ni Lia. Takot ang mga mata. Tumayo si Ana. Pinilit na maging matatag. "Hindi ko alam. Manatili ka lang dito, Lia." Ngunit habang papalapit si Ana sa pintuan, biglang nagbukas ito ng malakas. Si Lorenzo, ang panganay, ay nakatayo doon. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at takot. Sa kanyang likuran, ang larawan ni Isadora, na dati ay nakasabit sa dingding sa pasilyo, ay nakasalampak sa sahig, basag ang salamin. "Tita Ana," sigaw ni Lorenzo, at sa kanyang mga mata, hindi na niya nakita ang pagkabagabag,
kundi ang matinding galit. Anong ginawa mo? Ang pagkabagsak ng litrato ni Isadora ay parang pagbasag ng katahimikan sa isang tahanang pilit na nagpapanggap na maayos. Para kay Ana, ang galit sa mga mata ni Lorenzo ay isang balabal na bumabalot sa kanyang puso. Ito ang pinakamasamang pwedeng mangyari. Ang maisip ng mga bata na nilalapastangan niya ang alaala ng kanilang ina. Lorenzo, hindi ako ang gumawa niyan, depensa ni Ana. Ngunit ang kanyang mga salita ay tila nalunod sa galit ng binata. Huwag kang magsinungaling, sigaw ni Lorenzo. At sa unang pagkakataon, nakita ni Ana ang isang matinding lason sa mga mata ng panganay. Galit ka kay mama, di ba? Dahil sa nangyari sa'yo, gusto mong sirain ang lahat ng alaala niya. Hindi totoo yan, sagot ni Ana, at naramdaman niya ang pagkulo ng kanyang dugo. Si Isadora, ang aking kaibigan, siya ang tumulong sa akin. Ngunit huli na, narinig na ng ibang mga bata ang sigawan. Lumabas si Lucas at Luna, ang kanilang mga mata ay takot at nalilito. Anong nangyari? Tanong ni Lucas. Ang kanyang tingin ay bumaling kay Ana, puno ng pagdududa. Biglang dumating si Di Maria. Ang kanyang mukha ay may halong pagkabigla at matinding pagkunot-noo. Ano itong ingay? Diyos ko, ang litrato ni Isadora. Ano ang nangyari dito? Ang kanyang mga mata ay nanunubok kay Ana, at ang isang nangiti ay dahan-dahang lumabas sa kanyang labi. Isang ngiti ng tagumpay. Si Tita Ana po, sigaw ni Lorenzo. Siya ang nagbasag. Hindi. Depensa ni Lia na sumulpot mula sa likuran. Hindi siya ang gumawa. Narinig ko po si Tita Ana at ako ay nag-uusap kanina. Nakita ko rin po si Tia Maria na lumabas sa kwarto ni Tita Ana bago po nangyari ito. Napataas ang kilay ni Maria. Ang kanyang nangiti ay mas lalong lumawak. Lia, anong pinagsasabi mo? Bakit mo ipagtatanggol ang babaeng ito? At bakit naman ako ang gagawa niyan? Mahal na mahal ko ang aking kapatid. Pero susubukan pang magsalita ni Lia, ngunit pinigilan siya ni Lorenzo. Tama na, Lia. Huwag kang maniwala sa kanya. Sinisiraan lang niya tayo. Naramdaman ni Ana ang hapdi sa kanyang puso. Ito ang pinakamasakit na bahagi. Ang makita ang mga batang ito na nag-aaway, ang kanilang mga puso ay puno ng galit at pagdududa. Sa gitna ng kaguluhan, biglang dumating si Ricardo. Ang kanyang mukha ay namutla nang makita ang basag na litrato ni Isadora at ang nag-aaway na mga bata. Anong nangyayari dito? Sigaw niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Mabilis na lumapit si Maria kay Ricardo at ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Ricardo, tingnan mo, ang litrato ni Isadora nabasag. Hindi ko alam kung sino ang gumawa, ngunit si Lorenzo ay nakita niya si Ana na narito. Tumingin si Ricardo kay Ana. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. Alam niyang may koneksyon si Ana kay Isadora, ngunit ang galit sa mga mata ng kanyang mga anak, ang basag na litrato. Lahat iyon ay nagpapakita ng isang malaking problema. Sir Ricardo, hindi po ako ang gumawa niyan, sabi ni Ana. Ang kanyang boses ay nanginginig. Mayroong gustong magtanim ng galit sa inyong mga anak. Ngunit bago pa man makasagot si Ricardo, napansin niya ang isang maliit na libro na nahulog mula sa silid ni Ana. Isang lumang diary. Hindi ito mukhang diary ni Ana, Isadora. Dahan-dahan, yumuko si Ricardo at kinuha ang diary. Nakita niya ang pangalan ni Isadora na nakasulat sa harapan sa isang eleganteng sulat kamay. Napatingin si Maria sa diary at ang kanyang ngiti ay biglang nawala. Nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha at mayroong bahid ng takot sa kanyang mga mata. Ano yan, Ricardo? Hindi mo dapat basahin yan. Nagulat si Ricardo sa reaksyon ni Maria. Bakit niya pinipigilan siya? Binuksan ni Ricardo ang diary. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa bawat pahina.
Ang mga salita ni Isadora, ang kanyang mga nararamdaman, ang kanyang mga pagkabahala. Disyembre 10, tinatayang taon bago siya nawala. Napakalamig ng mansyong ito. Napakalamig ng puso ni Ricardo. Palagi siyang abala. Pakiramdam ko, nag-iisa ako sa aking mga alalahanin. Nag-iisa ako sa pagpapalaki sa mga bata. Kung alam lang niya, kung gaano kahalaga ang kanyang presensya. Naramdaman ni Ricardo ang matinding kirot sa kanyang dibdib. Puno ng pagsisisi. Pebrero 20, tinatayang taon bago siya nawala. Ang mga bata ay unti-unti nang lumalayo sa kanya. Hindi niya nakikita ang kanilang sakit. Hindi niya naiintindihan ang kanilang galit. Kung may mangyari sa akin, sino ang mag-aalaga sa kanila? Sino ang magtuturo sa kanila ng pag-ibig? Mayo 5, tinatayang taon bago siya nawala. Nakilala ko si Ana, isang anghel, isang babaeng may pusong ginto. Nakikita ko ang pagkabigo sa kanyang mga mata, ngunit nakita ko rin ang lakas. Sinabi ko sa kanya ang aking mga alalahanin, ang aking mga takot. Nangako siya sa akin. Nangako siyang hindi niya pababayaan ang aking pamilya. Nangako siyang hahanapin niya ang liwanag para sa kanila. Sa bawat salita, tila mayroong boses ni Isadora na bumubulong sa kanyang tainga, na nagpapaintindi sa kanya ng lahat, ang pagkabigo, ang pangamba, at ang pagmamahal. Ngunit mayroong isang bagay na higit pa sa lahat, isang entry, isang huling entry. Hunyo 2, huling araw bago ang kanyang aksidente. Napakasakit. Napakasakit makita ang pagbabago ni Ricardo, ang kanyang pagiging abala sa trabaho, ang kanyang paglimot sa mga mahalagang petsa. Kagabi, nag-away kami dahil nakalimutan niya ang kaarawan ni Leah. Sinabi niya sa akin na mas importante ang kanyang negosyo. Sinabi ko sa kanya na mas importante ang pamilya. Pero hindi niya naintindihan. Pinili niyang umalis. Sinabi ko sa kanya, kung isang araw na wala ako, sana ay hindi mo pagsisihan ang mga araw na pinili mong lumayo. Hindi niya ako pinansin. Natatakot ako. Natatakot ako sa kanya. Natatakot ako sa kung anong mangyayari sa aming pamilya kung wala ako. Ngunit may tiwala ako kay Ana. Alam kong gagawin niya ang lahat para sa aking mga anak, para sa kanya. Nabagsak ni Ricardo ang diary. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, ang kanyang mukha ay namutla. Ang pagkabigo, ang galit, ang pagsisisi, lahat iyon ay bumalik sa kanya ng isang iglap. Ang araw na yon, ang araw ng kaarawan ni Leah, ang araw na pinili niya ang trabaho kaysa sa kanyang pamilya. Nakita niya si Leah na lumapit sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Papa, totoo po ba? Niyakap ni Ricardo ang kanyang anak at sa sandaling iyon, ang kanyang pader ay tuluyang gumuho, ngunit hindi pa yon ang katapusan. Sa huling pahina ng diary, mayroong isang lumang bookmark, isang maliit na larawan. Ang larawan ni Isadora at Ana na magkasama, masaya, sa isang beach. At sa likod ng litrato, mayroong isang sulat kamay. Kaya mo ito, Ana. Alam kong hahanapin mo ang liwanag. Hindi! Sigaw ni Maria. Biglang lumapit kay Ricardo at pilit na kinuha ang litrato. Hindi totoo yan. Ginagawan ka lang ng kwento ng babaeng yan. Nagsisinungaling siya. Ngunit huli na. Nakita na ni Ricardo ang litrato. Nakita na ng lahat ang katotohanan. Tia Maria, mahinang sabi ni Leah, ang kanyang boses ay tila mayroong matinding sakit. Ikaw po ang nagbasag ng litrato ni Mama, di ba? Ikaw po ang nag-utos sa amin na siraan si Tita Ana. Ang mukha ni Maria ay namutla. Ang lahat ng kanyang pagtatago ay nabunyag. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa pagkabigla at takot. Nanginginig ang mga kamay ni Ricardo Sanchez, hawak ang lumang diary ni Isadora. Ang katotohanang ibinunyag ng kanyang yumaong asawa ay parang isang matalim na balaraw na tumusok sa kanyang puso. Ang kanyang pagiging abala,
ang kanyang paglimot, ang kanyang pagtalikod sa pamilya. Lahat ng ito ay nakasulat doon. Itinatala ng kanyang pinakamamahal na si Isadora. At ang pagkakalantad ni Tia Maria, anong pinagsasabi mo, Lia? Galit na sigaw ni Maria. Pilit na itinatago ang kanyang takot. Ang kanyang mukha ay namutla, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matalim. Pinaglalaruan ka lang ng babaeng iyan. Nagsisinungaling siya para lang manatili dito at nakawin ang pamilya natin. Hindi po, Tia. Depensa ni Lia. Ang kanyang boses ay tila mayroong lakas na hindi niya inakala. Narinig ko po kayo sa telepono. Sinabi niyo po na kailangan nating paalisin si Tita Ana. At nakita ko po kayong lumabas sa kwarto niya. Nagtinginan ang mga bata. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagkabagabag. Nagbago ang tingin ni Lorenzo kay Maria, na dating puno ng paggalang at tiwala, ay napalitan ng pagdududa. Biglang lumapit si Ricardo kay Maria. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Maria, alam mo ang nilalaman ng diary na ito, hindi ba? Alam mo ang mga lihim ni Isadora at ginamit mo pa ito para saktan si Ana, para saktan ang mga bata. Ricardo, hindi iyan totoo. Sigaw ni Maria. Pilit na inagaw ang diary mula sa kanya. Nililinlang ka ng babaeng iyan. Isa siyang manggagamit. Mula pa noon, hindi mo ba naiintindihan? Nakasakay siya sa wheelchair, walang pamilya, may mapait na nakaraan. Kung may alam ka lang tungkol sa kanya, Ricardo. Ano pa ang gusto mong sabihin, Maria? Malakas na sigaw ni Ricardo. Ibinunyag na ni Isadora ang lahat. Hindi ka na maaaring magtago. Sa puntong ito, alam ni Maria na talo na siya. Ngunit ang kanyang galit ay mas matindi pa sa kanyang takot. Lumapit siya kay Ana. Ang kanyang mga mata ay puno ng lason. O sige, kung gusto mong malaman ang lahat, Ricardo, malamang ay hindi lang sa aksidente nangyari ang kanyang pagkabalda. Baka nga meron pa siyang mas malalim na pinagtataguan. Baka nga siya pa ang may kasalanan sa sarili niyang kapalaran. Nagulat si Ana. Ang kanyang puso ay kumalabog. Ano pa ang kanyang gustong ibunyag? Ricardo, ang babaeng ito, patuloy ni Maria. Ang kanyang boses ay naging mas malakas at mas dramatiko. Ay hindi lang basta na aksidente. Mayroong tsismis, isang matinding iskandalo. Bago ang kanyang aksidente, mayroong balita na sangkot siya sa isang relasyon sa isang lalaking may asawa na isang impluwensyal na tao. Ang aksidente niya ay maaaring ganti, isang pagtatago ng kasalanan. Kaya siya pinili ni Isadora na tulungan. Dahil sa awa, hindi dahil sa pagmamahal. Ngayon, gusto mo pa ring maniwala sa kanya? Gusto mo pa ring ipaubaya ang iyong mga anak sa isang babaeng may ganoong klase ng nakaraan? Para siyang sinaksak ni Maria sa pinakamasakit na bahagi ng kanyang kaluluwa. Ang kanyang aksidente ay isang mapait na alaala, ngunit ang pagdadawit sa kanya sa isang iskandalo ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang napakawalang hiya na kasinungalingan. Tumingin si Ricardo kay Ana. Ang kanyang mukha ay nagbago. Ang tiwala na unti-unting nabuo ay biglang nabasag. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng pagdududa, ng galit, ng pagkabigo. Ang kanyang sariling takot sa iskandalo, sa kahihiyan, sa reputasyon ng kanyang pamilya ay muling bumalik. Hindi totoo yan. O yan, Sir Ricardo. Depensa ni Ana, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi po ako. Sapat na, Ana. Malakas na sabi ni Ricardo. At ang kanyang boses ay mas malamig kaysa dati. Ang diary ni Isadora ay nagpatunay sa kanyang pagmamahal sa iyo. Ngunit ang sinabi ni Maria, kung totoo man yan o hindi, ay isang bagay na hindi ko maaaring tanggapin. Ricardo, anong sinasabi mo? Tanong ni Lia. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ana, sabi ni Ricardo, ang kanyang tingin ay matalim na nakatutok kay Ana,
Kailangan mong umalis. Ngayon na, para siya nang binuhusan ng malamig na tubig. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang lahat ng kanyang pagsisikap, ang lahat ng kanyang pagmamahal sa mga bata. Lahat iyon ay tila nawala sa isang iglap. Ang pangako niya kay Isadora, ang liwanag na pilit niyang hinahanap, ay tila muling nawala sa dilim. Sir Ricardo, wala po akong kasalanan. Susubukan pang magsalita ni Ana, ngunit umiling si Ricardo. Kahit totoo man o hindi, Ana, ang posibilidad pa lang ng ganoong klaseng iskandalo ay sapat na. Hindi ko maaaring ipahamak pa ang aking pamilya. Naramdaman ni Ana ang matinding kirot sa kanyang puso. Ito ang pagkakataon na nawala ang lahat, ang pagkabigo, ang pagtataksil sa kanyang tiwala. Ang sakit na tanggapin na sa kabila ng lahat, nananaig pa rin ang pagdududa, ang takot sa reputasyon, kaysa sa katotohanan. Lumakad si Ana patungo sa kanyang silid. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa luha. Ang mga bata ay nakatayo doon, tahimik. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kalungkutan at pagkalito. Papa, bakit mo siya papaalisin? Bulong ni Luna. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Hindi sumagot si Ricardo. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok kay Ana. Ang kanyang puso ay gulo. Tama ba ang desisyon niya? Nagmadali si Ana sa pag-iimpake. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang puso ay basag na basag. Ang lahat ng kanyang pangarap, ang kanyang pag-asa, ang kanyang misyon, lahat iyon ay tila nawala sa isang iglap. Habang nag-iimpake si Ricardo ng mga naiwan pang gamit ni Isadora na nakakalat sa living room, biglang may nahulog mula sa isang lumang kahon. Hindi ito litrato o sulat. Ito ay isang maliit na USB drive na kabalot sa isang lumang panyo. Isang USB na tila matagal nang nakatago at puno ng mga lihim. Sa labas ng mansyon, naroon na ang taxi. Si Ana, nakasakay sa kanyang wheelchair, ay papunta na sa gate. Ang kanyang likod ay nakatalikod sa mansyon ng mga Sanchez. Ang mansyon na sa simula ay nakikita niyang puno ng dilim, ay ngayon ay tila mas lalong dumilim. Ana! Sigaw ni Ricardo. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Nakita niya ang taxi na papalayo at ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Sa kanyang kamay, hawak niya ang USB drive na tila naglalaman ng huling pag-asa. Ang tunog ng papalayo na taxi ay parang isang matalim na kutsilyo na tumusok sa puso ni Ricardo. Ang kanyang tawag, Ana, ay naglaho sa hangin. Kasama ang kanyang pag-asa. Nawala na si Ana. Nawala na ang liwanag na unti-unting sumisibol sa kanyang pamilya. Ang kanyang mga anak ay nakatingin sa kanya. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka at kalungkutan. Papa, bakit mo siya pinaalis? Tanong ni Luna. Ang kanyang boses ay tila isang mahinang iyak. Kasi may mga bagay na hindi ninyo maiintindihan. Sagot ni Ricardo. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ngunit alam niya, hindi niya naiintindihan ang kanyang sarili. Ang kanyang desisyon ay batay sa takot, sa pagdududa, sa kanyang sariling pagkabigo. Nakatayo si Tia Maria sa di kalayuan. Ang kanyang labi ay merong bahid ng tagumpay. Ngunit ang tagumpay na yon ay panandalian. Sa kanyang kamay, hawak ni Ricardo ang USB drive na nahulog mula sa mga gamit ni Isadora. Isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya. Isang pagnanais na malaman ang katotohanan. Maria, sabi ni Ricardo. Ang kanyang boses ay may awtoridad. Umalis ka. Ngayon na. Nagulat si Maria. Ricardo, anong? Umalis ka. Ulit ni Ricardo. Ang kanyang tingin ay matalim. Huwag ka nang bumalik sa mansyon na ito. Hindi ka na welcome. Napaatras si Maria. Ang kanyang mukha ay namutla sa galit at pagkabigla. Wala siyang nagawa kundi ang umalis. Ang kanyang mga mata ay nanunubok kay Ricardo.
Nagtungo si Ricardo sa kanyang home office. Kasunod ang kanyang mga anak. Ikinabit niya ang USB drive sa kanyang computer. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Mayroong isang video file. Pinindot niya ang play. Lumabas sa screen ang mukha ni Isadora. Nakangiti siya. Ngunit mayroong lungkot sa kanyang mga mata. Nagsimulang umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa tahimik na silid. Mahal kong Ricardo at aking mga anak. Panimula ni Isadora, ang kanyang boses ay malumanay, puno ng pagmamahal. Kung pinapanood ninyo ito, ibig sabihin ay wala na ako. At kung ano man ang mangyari, gusto kong malaman ninyo. Mahal na mahal ko kayo. Nagsimulang tumulo ang luha sa mga mata ni Ricardo. Niyakap niya ang kanyang mga anak na nakatitig din sa screen. Ang kanilang mga mata ay puno ng luha. Ricardo, patuloy ni Isadora, ang kanyang boses ay lumambot. Alam kong abala ka sa iyong trabaho. Alam kong minsan, nalilimutan mo ang mga mahalagang bagay. Tulad ng kaarawan ni Leah. Naalala ko pa, nag-away tayo noon. Sinabi ko sa iyo na mas importante ang pamilya. Hindi ko sinabi sa iyo noon, ngunit sobrang nasaktan ako. Ngunit kahit pa ganoon, naiintindihan kita. Alam kong ginagawa mo ang lahat para sa atin. Ngunit sana Ricardo, sana ay matuto kang balansihin ang lahat. Napaiyak si Ricardo. Ang kanyang puso ay nabasag. Ang lahat ng kanyang pagsisisi, ang kanyang mga pagkakamali ay bumalik sa kanya ng buong buo. At sa'yo, Ana, patuloy ni Isadora, ang kanyang tingin ay lumambot. Kung pinapanood mo ito, alam kong nagawa mo na ang lahat para sa kanila. Salamat, aking kaibigan. Salamat sa iyong pangako. Salamat sa iyong pagmamahal. Nagsimulang umikot ang kamera at nakita nila ang larawan ni Isadora at Ana. Magkasama, masaya, sa isang beach. Nakikita mo yan, Ricardo? Sabi ni Isadora. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Si Ana, siya ang taong pinagkakatiwalaan ko. Siya ang taong alam kong magtuturo sa iyo ng pagmamahal at sa mga bata ng pag-asa. Huwag kang maniniwala sa kung ano man ang sabihin ng iba. Si Ana ay isang malakas na babae at ang kanyang aksidente ay hindi dahil sa anumang iskandalo. Ito ay isang trahedya lamang at ang kanyang puso ay puno ng kabutihan. Huwag mong hayaang mawala siya, Ricardo. Huwag mong hayaang muling lumayo ang mga bata. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa pagmamahal. Sa pagmamahal na ibibigay mo sa kanila. Sa pagmamahal na ibibigay niya sa inyo. Ang video ay nagtapos. Katahimikan. Hindi ang katahimikan ng kawalan ng pag-asa, kundi ang katahimihan ng pagkaunawa. Ang mga luha ay patuloy na bumabagsak sa mga mata ni Ricardo. Ngunit ngayon, mayroong pag-asa sa kanyang tingin. Mama, bulong ni Luna. Hindi ko alam, sambit ni Lorenzo. Ang kanyang boses ay tila mayroong matinding pagsisisi. Hindi ko alam na ganoon ang nararamdaman ni Mama. At si Tita Ana. Biglang tumayo si Ricardo. Kailangan nating hanapin si Ana. Sigaw niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Nagmadali silang lumabas ng mansyon. Ngunit huli na. Ang taxi ay papalayo na. Halos hindi na makita. Ana, sigaw ni Ricardo. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Bumalik ka. Mula sa bintana ng taxi, nakita ni Ana ang silweta ni Ricardo kasama ang mga bata. Narinig niya ang kanyang pangalan, ang kanyang desperasyon. Ang kanyang puso ay kumalabog. Ngunit ang sakit ng pagkabigo ay mas matindi pa. Manong, ituloy niyo lang po, sabi ni Ana sa driver. Ang kanyang boses ay mahina, puno ng pighati. Ngunit biglang huminto ang taxi. Lumabas ang driver. Ma'am, pasensya na po. May lumabas pong lalaki sa gitna ng daan. Nakita ni Ana si Ricardo, nakatayo sa gitna ng kalsada, nakaharang sa daan ng taxi. Ang kanyang mukha ay puno ng luha, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matatag. Sa kanyang kamay,
Hawak niya ang USB drive. Ana! Sigaw ni Ricardo. Ang kanyang boses ay puno ng pagsusumamo. Bumalik ka. Patawarin mo ako. Mali ako. Narinig namin ang lahat. Narinig namin si Isadora. Nagsimulang tumulo ang luha sa mga mata ni Ana. Tiningnan niya ang mga bata na tumatakbo na palapit sa taxi. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-asa. Tita Ana, bumalik ka po. Sigaw ni Luna. Ang kanyang boses ay puno ng pagsusumamo. Hindi na niya nakayanan. Ang kanyang puso ay puno ng sakit, ngunit puno rin ng pag-asa. Ito ang liwanag na ipinangako niya kay Isadora. Dahan-dahan, binuksan ni Ana ang pintuan ng taxi. Ang pagbukas ng pintuan ng taxi ay parang pagbukas ng isang pinto sa bagong pag-asa. Si Ana Marasigan, nakasakay sa kanyang wheelchair, ay lumabas. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit merong nangiti sa kanyang labi. Sa harap niya, nakatayo si Ricardo Sanchez. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi at pagmamahal. Sa likod niya, ang 4 na bata na tumatakbo na palapit. Ang kanilang mga boses ay puno ng kagalakan. Tita Ana! Sigaw ni Luna at mabilis na yumakap sa binti ni Ana. Kasunod niya si Lia na mahigpit ding yumakap. Patawarin mo ako, Ana, sabi ni Ricardo. Ang kanyang boses ay nanginginig. Lumuhod siya sa harap ni Ana. Hawak ang kanyang mga kamay. Patawarin mo ako sa aking pagdududa, sa aking pagkabigo, sa aking pagiging bulag. Umiling si Ana. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Sir Ricardo, hindi po ninyo kailangang lumuhod. Oh, kailangan ko? Sagot ni Ricardo. At sa unang pagkakataon, nakita ni Ana ang tunay na Ricardo. Isang amang puno ng pagsisisi, isang lalaking handang umamin sa kanyang mga pagkakamali. Ang mga salita ni Isadora. Binuksan niya ang aking mga mata, ang lahat ng kanyang pagkabahala, ang lahat ng kanyang pagmamahal, at ikaw, Ana, ikaw ang kanyang ipinagkatiwala sa akin, ang kanyang liwanag. Niyakap ni Ricardo si Ana, isang mahigpit na yakap na puno ng pagsisisi at pasasalamat. Niyakap din niya ang kanyang mga anak na umiiyak din. Ang eksena ay puno ng pagmamahal, ng pagpapatawad, ng pagkaunawa. Bumalik sila sa mansyon. Ang mansyon na dating puno ng lamig at kalungkutan ay ngayon ay puno ng init at pag-asa. Papa, totoo po ba ang sinabi ni Mama? Tanong ni Lorenzo. Ang kanyang boses ay tila mayroong pagkabigla. Na nakalimutan mo ang kaarawan ni Lia? Napayuko si Ricardo. Oo, anak. Totoo. Maraming beses akong nagkamali. Maraming beses kong pinili ang trabaho kaysa sa inyo. Patawarin ninyo ako. Niyakap ng mga bata si Ricardo. Sa sandaling iyon, ang kanilang pader ay gumuho na rin. Ang galit at sakit na matagal nilang kinimkim ay unti-unting napawi, napalitan ng pagmamahal at pag-unawa. Nagsimula ang bagong simula sa pamilya Sanchez. Ginawa ni Ricardo ang lahat upang bumawi sa kanyang mga anak. Tuwing umaga, hindi na siya kaagad nagpupunta sa kanyang opisina. Sa halip, sabay-sabay silang kumakain ng almusal. Nagkukwentuhan sila, nagtatawanan. Ikinuwento niya sa mga bata ang mga magagandang alaala niya kay Isadora, ang kanilang mga adventures, ang kanilang mga kalokohan. Naalala ko pa, sabi ni Ricardo, habang nagbabasa sila ng libro para kay Luna sa living room. Ang mama ninyo, mahilig siyang magluto ng spaghetti, kaya tuwing kaarawan niya, iyon ang ipinaglaluto ko sa kanya. Ngumiti si Luna. Masarap po ang spaghetti ni Mama. Ngumiti si Ana na nasa isang tabi, nakikinig sa kanila. Ang kanyang puso ay puno ng kagalakan. Ito ang liwanag na ipinangako niya kay Isadora. Hindi na lang basta yaya si Ana. Isa na siyang bahagi ng pamilya. Sumasama siya sa mga bata sa kanilang mga aktibidad.
Tinuturuan niya sila ng mga art projects, nagbabasa siya sa kanila ng mga kwento, naglalaro siya sa kanila ng chess. Isang hapon, habang naglalaro sila sa hardin, biglang lumapit si Lucas kay Ana. "Tita Ana," sabi niya, ang kanyang mukha ay seryoso. "Pasensya na po sa lahat ng kalokohan namin. Gusto lang po naming mapansin kami ni Papa." Ngumiti si Ana at hinawakan ang ulo ni Lucas. "Naiintindihan ko, Lucas. Ngunit ang pagmamahal ay hindi humahanap ng atensyon sa pamamagitan ng pananakit. Ang pagmamahal ay ibinibigay ng buong puso." "Pwede po ba kaming maging pamilya ninyo, Tita Ana?" tanong ni Leah. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Nagsimulang tumulo ang luha sa mga mata ni Ana. "Oo, mga anak. Pwede. Kayo ang aking pamilya." Niyakap ng mga bata si Ana. Ang mansyon ng mga Sanchez na dating puno ng kalungkutan ay ngayon ay puno ng pagmamahal at pag-asa. Isang gabi, habang nag-iisa si Ana sa living room, pinagmamasdan ang mga bata na natutulog, biglang lumapit si Ricardo. "Salamat, Ana," sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pasasalamat. "Salamat sa pagtupad sa iyong pangako. Salamat sa paghahanap ng liwanag para sa amin." Ngumiti si Ana. "Ricardo, salamat din sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong ito. Sa pagbibigay sa akin ng pamilya." Umupo si Ricardo sa tabi ni Ana. "Alam mo, Ana, matagal na akong nabulag. Nabulag sa trabaho, nabulag sa sakit. Pero ikaw, Ana, binuksan mo ang aking mga mata. Binigyan mo ako ng pagkakataong bumalik." Naramdaman ni Ana ang init sa kanyang puso. Ito ang pagmamahal na matagal na niyang hinahanap. Hindi ang pagmamahal ng isang asawa, kundi ang pagmamahal ng isang pamilya. Ang Mansion Sanchez ay hindi na isang bahay na puno ng katahimikan at kalungkutan. Ito ay naging tahanan, puno ng tawanan ng mga bata, malalambing na pag-uusap, at ang init ng pag-ibig na unti-unting sumisibol. Si Ana Marasigan ay hindi na lamang isang yaya o tagapangalaga. Siya ay naging Tita Ana, ang bagong angkla ng pamilya, isang mahalagang bahagi ng kanilang buhay. Isang umaga, abala si Luna at Leah sa paggawa ng pancakes kasama si Ana sa kusina. Ang bawat kaluskos ng harina, ang bawat paghalo ng batter ay puno ng kagalakan at halakhakan. "Tita Ana, masarap po ba itong pancake?" tanong ni Luna habang pilit na inilalagay ang isang pancake sa plato ni Ana kahit pabahagyang sunog. Masarap, Luna," sagot ni Ana at kinagat ang pancake. "Perfect! Alam ko, kapag kayo ang nagluluto, palaging masarap." Nagtawanan ng magkapatid. Ang kanilang mga tawa ay matamis at puno ng kalayaan, isang bagay na matagal nang nawala sa mansyon. Lumabas si Ricardo mula sa kanyang home office na ang amoy ng kape ay sumasalubong sa amoy ng pancakes. Napangiti siya nang makita ang eksena sa kusina. Ang kanyang mga anak na masaya, kasama si Ana. Isang tanawing matagal niyang pinangarap, ngunit hindi niya inaasahang mangyayari. "Good morning, mga anak," bati niya. "At good morning, Ana." "Good morning po, Papa," sabay na bati ng mga bata. "Good morning, Sir Ricardo," tugon ni Ana. Ang kanyang ngiti ay tapat at totoo. Umupo si Ricardo sa mesa. Inabutan siya ni Leah ng kape at ni Lucas ng isang plato ng pancake. Ang bawat galaw ay puno ng pagmamahal at pag-aalaga. Hindi na ang dating gawin na puno ng pagkabahala at pilit. "Salamat, mga anak," sabi ni Ricardo at tiningnan sila isa-isa. "Salamat sa masarap na almusal." "Si Tita Ana po ang nagturo sa amin," sabi ni Luna, ipinagmamalaki. Ngumiti si Ricardo kay Riana. "Maraming salamat, Ana. Maraming salamat sa lahat." Pagkatapos ng almusal, nagplano sila ng isang family outing sa isang beach. Ito ang unang pagkakataon na lalabas silang buong pamilya, hindi para sa isang social event, kundi para magsaya,
para magkaroon ng memories. Ricardo, gusto ko ring magpasalamat sa'yo, sabi ni Ana nang sila na lamang ang natira sa kusina habang tinutulungan siya ni Ricardo sa paglilinis. Salamat sa pagtitiwala. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na maging bahagi ng pamilya ninyo. Ikaw ang dapat kong pasalamatan, Ana, tugon ni Ricardo. Ang kanyang tingin ay matamis. Ikaw ang nagbigay muli sa akin ng aking pamilya. Ikaw ang nagturo sa akin ng pagmamahal. Naramdaman ni Ana ang kakaibang init sa kanyang dibdib. Isang init na hindi lamang galing sa pasasalamat, kundi isang bagong emosyon na unti-unting sumisibol sa pagitan nila. Biglang may kumatok sa pintuan. Si Tia Maria. Nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Ricardo. Ricardo, bungad ni Maria. Ang kanyang boses ay mas malumanay kaysa dati. Ngunit meron pa ring bahid ng pagdududa sa kanyang mga mata. Gusto ko lang bisitahin ang mga bata. At gusto ko ring humingi ng tawad. Nagulat si Ana at Ricardo. Hindi nila inaasahan ang paghingi ng tawad mula kay Maria. Patawad sa aking mga nasabi, Ricardo. Patuloy ni Maria at tiningnan niya si Ana. Patawad, Ana. Mali ako. Ang aking pagkainggit, ang aking takot na mawala sa akin, ang aking pamangkin, ang aking pagnanais na protektahan ng ating pamilya. Naging bulag ako at naloko ako ng aking sariling pagdududa. Ngumiti si Ana. Isang ngiti ng pagpapatawad. Ayos lang po, Ginang Maria. Naiintindihan ko po. Naramdaman ni Ricardo ang kagaanan sa kanyang dibdib. Ang pagpapatawad ni Ana ay nagbigay ng kapayapaan sa kanilang lahat. Sa gabing iyon, habang nasa balkonahe si Ana, pinagmamasdan ng mga bituin, lumapit si Ricardo. Gusto kong sabihin sa iyo, Ana, sabi niya, na pinag-iisipan ko ang aking buhay, ang aking mga priority. Hindi ko na gustong maging bulag. Gusto kong maging isang ama na naroon para sa kanyang mga anak. At gusto ko ring maging isang tao na naroon para sa iyo. Tumingin si Ana kay Ricardo. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo. At sa mga sandaling iyon, tila huminto ang mundo. Ana, sabi ni Ricardo, ang kanyang boses ay lumambot, puno ng damdamin. Ikaw ang liwanag na ipinangako ni Isadora. Ikaw ang nagdala ng pag-asa sa amin. Ikaw ang nagturo sa akin ng pagmamahal. At sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman ko na mas lalo kang nagiging bahagi ng aking buhay. Ng aming buhay. Naramdaman ni Ana ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang ganoong klaseng pagpapahayag ng damdamin mula kay Ricardo. Ricardo, bulong ni Ana, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Dahan-dahan, inabot ni Ricardo ang kamay ni Ana. Isang bahagyang pagdampi. Ngunit ang pagdampi na yon ay parang kuryente na dumaloy sa kanilang dalawa. Naramdaman ni Ana ang init, ang lambing, ang pag-asa. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo muli. At sa mga sandaling iyon, alam ni Ana na ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa romansa. Ito ay tungkol sa pagmamahal ng pamilya, sa pagpapatawad, sa pagkaunawa, at sa paghahanap ng liwanag sa gitna ng dilim. Ito ay tungkol sa paghahanap ng pag-ibig sa pinakamaliit na kabaitan. Ang araw ay sumikat sa Mansyon Sanchez, hindi na isang malungkot na simula, kundi isang masiglang paggising. Ang bahay, na dating tila isang malamig na palasyo, ay ngayon nag-uumapaw sa init at pagmamahal. Para kay Ana, ang bawat umaga ay isang bagong biyaya, isang patunay na ang pag-ibig sa kanyang pinakadalisay na anyo ay totoo. Isang espesyal na araw iyon, ang anibersaryo ng kasal ni na Isadora at Ricardo. Hindi na ito isang araw ng kalungkutan, kundi isang araw ng paggunita, ng pagpapasalamat at ng pagdiriwang ng pagmamahal na nagpatuloy. Sa hardin, puno ng mga sariwang bulaklak na itinanim ni Ana at ng mga bata,
Naghanda sila ng isang simpleng picnic. "Tita Ana, tingnan mo po ang drawing ko!" Sigaw ni Lucas, ipinagmamalaki ang kanyang iginuhit. Isang masayang pamilya, kumpleto sa mga stick figure na may ngiti. At sa gitna, isang babaeng nakasakay sa wheelchair. Sa ilalim ng drawing nakasulat, "Ang pamilya ko." Niyakap ni Ana si Lucas. "Napakaganda, Lucas. Maraming salamat." Sa mga sandaling iyon, ramdam niya na ang kanyang puso ay buong-buo na. Lumapit si Luna kay Ana, hawak ang isang korona ng bulaklak. "Para po ito sa inyo, Tita Ana. Kasi po kayo ang reyna ng puso namin." Napaiyak si Ana. Ito ang pinakamagandang regalo na natanggap niya. Isang korona hindi ng ginto, kundi ng pagmamahal. Habang naghahanda sila, lumapit si Ricardo kay Ana. "Salamat, Ana," sabi niya. Ang kanyang tingin ay puno ng pasasalamat. "Salamat sa pagbibigay ng bagong kahulugan sa araw na ito, sa pagbibigay ng pag-asa." "Salamat din po, Ricardo," tugon ni Ana. Ang kanyang boses ay malumanay. "Salamat sa pagiging isang mabuting ama at sa pagiging ikaw." Nagtinginan sila. Sa mga mata ni Ricardo, nakita ni Ana ang isang pagmamahal na higit pa sa simpleng pasasalamat. Isang pagmamahal na unti-unting sumisibol, malalim at totoo. Pagkatapos ng picnic, nagtungo sila sa isang malapit na beach. Ang buong pamilya, Sanchez, si Ricardo, si Lorenzo, si Lia, si Lucas, si Luna at si Ana, ay naglalakad sa tabing dagat. Ang kanilang mga paa ay dinadaluyan ng malamig na tubig. Ang kanilang mga tawa ay umalingaw-ngaw sa hangin, isang simponya ng kagalakan. Hinawakan ni Ricardo ang kamay ni Ana. Isang simpleng hawak, ngunit puno ng kahulugan. Sa kanilang paglalakad, tila ang mundo ay tahimik. Ang bawat sandali ay perpekto. "Alam mo, Ana," sabi ni Ricardo, ang kanyang tingin ay nakatuon sa malawak na dagat. "Matagal ko nang hinahanap ang kapayapaan, ang kaligayahan. Akala ko, nasa trabaho, nasa pera. Pero narito lang pala, sa pamilya, sa pagmamahal, at sa pagtanggap, Ricardo." Dagdag ni Ana, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. "Sa pagtanggap ng ating mga sugat, ng ating mga pagkakamali. Dahil doon, nagsisimula ang paggaling." "Ikaw ang nagturo niyan sa akin, Ana," sabi ni Ricardo, at hinarap niya si Ana. "Ikaw ang nagbigay sa akin ng pagkakataong ito, ang pagkakataong mahalin kayong muli, ang pagkakataong mahalin ka." Nagsimulang tumulo ang luha sa mga mata ni Ana. Ang lahat ng kanyang paghihirap, ang kanyang mga pighati, ang kanyang mga sakripisyo, lahat iyon ay tila nawala sa isang iglap. Sa mga salita ni Ricardo, naramdaman niya ang pagmamahal na matagal na niyang hinahanap. Hindi lang ang pagmamahal ng isang kaibigan, kundi ang pagmamahal ng isang asawa. "Ricardo," bulong ni Ana, at dahan-dahan niyakap niya si Ricardo. Isang mahigpit na yakap na puno ng pagmamahal, ng pag-asa, ng pangako. Ang mga bata ay tumakbo palapit sa kanila, niyakap din sila. Isang buong pamilya, hindi perpekto, ngunit buo. Buo sa pagmamahal, buo sa pag-asa. Sa pagtatapos ng araw, habang papalubog ang araw, nakatayo si Ana sa tabing dagat, kasama si Ricardo. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-asa. Ang kwento ng pamilya Sanchez ay hindi nagtapos sa isang perpektong ending, kundi sa isang makatotohanang simula. Isang simula kung saan ang paggaling ay isang patuloy na proseso, kung saan ang pag-ibig ay nagsisimula sa pinakamaliit na kabaitan, at kung saan ang pagtanggap sa mga sugat ng bawat isa ay ang tanging paraan upang matagpuan ang tunay na kapayapaan at kaligayahan. Ngumiti si Ana, isang rason ng ngiti na galing sa kanyang puso. Niyakap niya si Ricardo at sa kanyang isip, tila naririnig niya ang boses ni Isadora.
na nagsasabing, "Salamat, Ana. Natagpuan mo na ang liwanag." At dito nagtatapos ang kwento ni na Ricardo at Ana at ng pamilyang Sanchez. Sa lahat ng aming minamahal na tagapakinig, taos-puso kaming nagpapasalamat sa inyong paglalaan ng oras upang samahan kami sa bawat kabanata ng kwentong ito. Isang karangalan at kaligayahan ang ibahagi sa inyo ang paglalakbay ni na Ana, Ricardo at ng mga batang Sanchez. Sa bawat salita at eksena na aking isinulat, naramdaman ko ang bawat emosyon, ang pighati, ang galit, ang pagkabigo, ngunit higit sa lahat, ang pag-asa at ang kapangyarihan ng pag-ibig. Naway ang kwentong ito ay naghatid hindi lamang ng kilig at drama, kundi pati na rin ng mahahalagang aral. Ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa romansa. Ito ay tungkol sa pagpapatawad, sa pag-unawa, sa pagtanggap, sa mga sugat ng isa't isa, at sa lakas na bumangon muli kahit pa ilang beses tayong madapa. Ang pag-asa ay laging naroon kahit sa pinakamadilim na sandali, at ang pamilya ang ating pinakamahalagang yaman. Maraming salamat muli sa inyong suporta. Hinihiling namin na ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin at damdamin sa aming comment section. Anong bahagi ng kwento ang tumatak sa inyong puso? Anong aral ang inyong napulot? Abangan ang aming susunod na kwento. Puno rin ng pag-ibig, pag-asa at inspirasyon. Hanggang sa muli!